ating gagawin mamaya. Simulan natin. So ngayong umaga, guys, kung hilahin kayo, buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 1. Natapos na natin ang verses 1 hanggang 5. Tayo po ay nakapag-aral dito ng 4 na messages. Ngayon naman, ang verse 6 to 7. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Basahin po natin kung nandiyan na kayo. Sa ganito'y kayo ay nagagala, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa ang gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, dalangin namin na ang iyong Espiritu Santo ang siyang magbigay sa amin ng liwanag ng unawa, hindi po ang aking sariling kaunawaan. Nawa po ang inyong pong salita, ang siya magsasalita sa aming puso. Gamitin po ninyo ang pag-expound dito, exposition, upang mapakinggan namin sa isang logical and practical ways ang iyong spiritual word. Dalangin namin na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi kami po'y tagapagsunod. At nawa, maluwalhati ka nito sa aming po mga buhay. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kung kilala po niyo yung God, malitaji na ang pangalan niya si Janus. He is the God of beginning and transition. Siya yung Diyos ng pasimula at mga pagbabago. Even God of the future. Ito po yung paniniwala at myth, alamat ng Old Roman religion. Na pangalan ng gods nila na ito ay si Janus. Na sa katotohanan, mayroon siyang dalawang mukha. Yung isang mukha, nakatingin sa past na nangyari. At yung kaliwang mukha naman, ang kabilang mukha ay tumitingin sa future. At siya ngayon ay nasa kalagitnaan. Marami nagsasabi na ang buhay Kristiyano ay tulad ng Diyos na ito. Paglalarawan lang po ito. Tulad na mayroong dalawang mukha ang isang Kristiyano. Sapagkat ang isang Kristiyano ay matawag nating ligtas, ay mayroon siyang dalawang klase ng buhay na hindi magkahiwalay. Kagalakan at pagsubok. Pero para sa akin, mas gusto kong gamitin yung ginagawa ng aking anak na si DJ, yung pag-morph ng mukha. Na mayroong minsan na sa cellphone, yung mukha mo, ipapalit sa mukha ng anak mo, kaya yung anak mo nagmumukhang ikaw, at ikaw nagmumukhang anak mo. Pero pinagsama yon, no? Pinagsama. Mas gusto ko, mas prefer akong gamitin as illustration ng buhay Kristiyano ay parang morphing. Naghalo po yung joy and trials. At ang sabi sa ating binasa na text, chapter 1, verse 6 to 7 of 1 Peter, ang ating pong buhay Kristiyano ay dinadalisay. At ang tawag sa dinadalisay na yan ay kadalisayan ng pananampalataya. Kaya pag sinabing pananampalataya, tumutukoy ito sa ating kaligtasan at sa ating pamumuhay. Kaligtasan batay sa salita at pamumuhay batay din sa salita ng Diyos. Mas gusto kong gamitin yon na ang pagsubok at kagalakan ay halos dalawang mukha na hindi mo ma-differentiate, hindi nagkakayulay. Ito, kung tawagin ito ay Siamese twins. No? Ang Siamese twins, magkadikit sila.
Pero magkaiba sila ng mukha minsan. Pero ang nais kong tukuyin, ng buhay Kristiyano ay mayroong dalawang mukha. Dalawang mukha na nagkakahalo. Kaya ang pamagat natin ay dalawang mukha ng kaligtasan. Hindi ito magkahiwalay. Sapagkat ang kaligtasan may pagsubok. At ang pagsubok ay nangyayari sa isang ligtas. Pagsubok, kaligtasan, kaligtasan at pagsubok, yan ay hindi maaring mahiwalay sa buhay Kristiyano. Kung tawagin yan, dalisay na pananampalataya. Nasa apoy ng mga pagsubok. Ang Kristiyano, gaya na sinabi sa Philippians chapter 1 verse 29, ang Kristiyano ay itinalaga para dito, hindi lamang para sumampalataya, binigyan ng biyayang panampalataya, ngunit kasama rin bigay sa biyayang panampalataya ay ang biyayang pagtitiis. Yan ang buhay ng Kristiyano. Diyan itinalaga ang Kristiyano. At tinawag ang Kristiyano sa ganitong bagay. Gaya na sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21, kung ating babasahin nyo na sabi, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Ukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Kaya ang Kristiyano may kagalakan at pagsubok, it is a call. Buhay natin ito, dito tayo tinawag at dito rin tayo hinuhubog. You cannot be a mature Christian kung wala kong paghuhubog ng joy and trials. Kaya ang sabi nga po, 2 Timothy chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, daranas ng pag-uusik, daranas ng trials, daranas ng kalungkutan. Kaya joy and sufferings, ito po ang totoong mukha ng Kristiyano. So, isa-isahin natin, ano ang mukha ng Kristiyano? Kagalakan at kalungkutan. Hindi po yan dapat ipagtaka. No, hindi dapat natin ipagtaka yan. Sapagkat kagalakan, gawa ng Diyos sa buhay natin, grace. Pero yung kalungkutan, ito yung sinasuffer ng gawa ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay lumago. So, tignan natin isa-isa ang mukhang ito. Una, buhay Kristiyano ay kagalakan. Verse 6 sa ating text, ganito sabi, sa ganito kayo'y naggagalak. Bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Na kahit may pagsubok, hindi mawawala ang kagalakan ng isang Kristiyano. Sapagkat siya ay isang taong mula sa lusak ng kasalanan, kinahabagan, kinawaan ng Diyos, at binigyan ng bagong buhay, at hindi lang bagong buhay, kundi binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And that's a joy. Isang kagalakan yan na makatanggap ang isang makasalanan tulad ng biyayang ito. Ang dakilang gawang ito ng Diyos na pagliligtas ay kanyang gawa. Walang bahagi ang tao when it comes to salvation. Right? Na ating napag-aralan ng verse 1 hanggang 5. Tayo ay recipient lamang ng gawa, mighty work of God sa salvation and redemption. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3, balikan natin sa context. Yung pong biyayang ito, ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, paunang bugso ng kanyang pagbati, ang sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Bakit? Anong dahilan? Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak. Hindi tao ang gumagawa ng kapanganakan. It is by God's mercy, great mercy of God. Kaya hindi ako naniniwala sa mga tao na sabing mananampalataya, pero ang sabi, kaya magbago ka muna upang ikay maligtas. No, ang sinabi ng Bible, ililigtas ka muna nang sa ganun makapagbabago ka. Wala sa tao ang effort upang siya'y ma-convert o mabago. It is God's works. It is grace, kaloob. Kaya sabi dyan, mula sa kahabagan,
ay muli kayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Anong basis ng God para baguhin, ipanganak na muli ang isang makasalanan? Ang basis niya ay muling pagkabuhay ni Kristo. Kung wala pong resurrection kay Christ, wala pong silbi ang kanyang kamatayan. Hindi yan makapagliligtas sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat mananatili si Kristo doon sa libingan. Wala siyang victory na napagtagumpay niya na ang iyong kasalanan. At yan ang basis ng ating kapanganakang muli. Verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira. Alam na natin yung manang yan last time. Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos, iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaninong pananampalataya? Of course, ang saving faith mula pa rin sa Diyos, hindi sa atin. Mayroon tayong faith, but that faith cannot save you. But that faith believes in God, that's all. Pero ang faith cometh by hearing. Hearing the Word of God. So, ito yung nag-iingat. Kailan simula ito? Nung tayo sumampalataya, ang manang yun ay iniingatan ng Diyos mula sa langit. Kaya nga po, ang kagalakan natin, hindi basis sa ating circumstansya, kundi basis doon sa ating standing before God. We are His children dahil sa kanyang dakilang gawang kahabagan. Kaya nga, ang dakilang kagalakang itong taglay natin, hindi lang tayo, kundi maging ang mga anghel sa langit. Right? Nakita natin sa Luke chapter 15, verse 7. Ang sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, kaya kaysa siyang naputsyang na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Then verse 10, gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel. Sino yung nasa harapan ng mga anghel? Ang Diyos. Dahil sa isang makasalanang nagsisi. Pero sa tao pa na, ang desisyon kung magsisisi. Na alam natin na ang pagsisisi, faith and repentance unto life is a gift from God. Mula saan? Sa conversion, sa kapanganakang muli. Tulad ng isang taong patay, sino bang taong patay makakasampalataya sa Diyos? Sino bang taong patay? Sabi Ephesians 2:1, we are dead from our sins, so therefore patay tayo when it comes to spiritual. Hindi tayo pwede magpuri, hindi tayo pwede magmahal, hindi pwede sumampalataya. Pero nung ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay isinilang na muli sa kapangyarihan ng Diyos, natural, binibigyan ka ng buhay, unawa, pananalita, at pag-uunawa. So therefore, ikaw ay makakasampalataya at ikaw ay makapagsisisi. Kaya nga, ang isang taong nagsisisi, hindi lamang ang tao nagsaya, kundi maging ang mga anghel o ang Diyos sa langit may kagalakan. Ibang klaseng kagalakan ito. Ito yung katotohanan, hindi ito gawa-gawa. Ito yung turo ng banal na kasulatan. Ito yung turo ng banal na kasulatan. Maraming nagtuturo, John 1:12. Ang sabi, if you believe and receive His name, ikaw itatanggap ng authority to become a child of God. So, makikita na parang tao ang gagawa. Pero nakalimutan niyo yung verse 13. Kaya ang nakakasampalataya at nakakatanggap ng isang tao kay Kristo at binigyan siya ng karapatan na maging anak dahil siya ay pinanganak mula sa Diyos. Ipapanganak ka mula sa Diyos na sa ganun, makakasampalataya ka, magkakaroon ka ng alam at magkakaroon ka ng kaliwanagan ng iyong kasalanan. Bagamat tama ang sinabi sa verse 12, pero mga nangangaral, nakalimutan ang context. Kaya it is not man's work and ability to confess their sins and to believe Christ. It is God's grace. Ephesians 2:8, it is through grace you are saved. Through faith. Una po ang biyaya ng Panginoon. Kaya kagalakan natin, Kristiyano, ay grabe. Makikita mo yung salitang grabe sa TV. Grabe ang saya. Grabe ang wapo. Sabi sa Bible, ano bang grabe o sobra? Kasalanan, Grabe ang wapo.
Pero dito masabi ng great joy ang isang taong naligtas ayon sa katotohanan. Ayon sa katotohanan. John 8:31, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pag hindi mo alam katotohanan, gagawa ka ng sarili mong paniniwala. Kaya ako naligtas kasi nagsisi ako. Well, actually, that is true, but half-truth lang yan. Hindi mo nakikita yung ginawa mo na ng Diyos sa'yo dahil patay ka noong una. Nakapagsisi ka, nakapasampalataya ka dahil binuhay ka muna ng Diyos. Gawa ng Diyos ang salvation. So therefore, anong dapat mong gawin sa ginawa ng Diyos? Believe and receive. Believe and receive. Yan po yung totoong kagalakan ng isang totoong Kristiyano. Ang kanyang kaligtasan is biblical salvation. Hindi po gawa-gawa ng tao. Now, ang tao sa lupa, mayroon din po silang kagalakan. Alam natin yon. Pero ang kagalakan nila, hindi may tutumba sa kagalakan natin. Sapagkat bagamat tayo narito sa lupa, we are saved and not yet. Right? We are saved at this moment, pero wala pa tayo sa langit. May overlapping po. Yung buhay natin sa langit, nangyayari dito. Because salvation, the full salvation ay mangyayari na sa langit, pero half noon ay narito sa atin. Kaya mayroon tayong kagalakan habang nasa lupa. Dahil mayroon tayong katiyakan doon sa langit. Nandun yung ating fulfillment, yung ating salvation. Kaya ang ating joy, hindi tulad ng joy ng sanlibutan. Verse 4, ang sabi sa verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Naalala niyo ba kung ano itong mana? Ang sabi na, mana natin sa langit. Ano doon ang langit? Ano doon ang mga ginto, ang mga diamante na? Until now, nasa langit ka, materialistic ka pa rin. Ha? Hindi ba alam? The love of money is the root of all evil? Yung bang magiging unawa ng Kristiyano sa langit, nasa ginto? Now, hindi literal na ginto yung sa Revelation chapter 22, na pagdating ng langit at lupa, ginto ang kanilang nananakan. That's how John describes the beauty of heaven. Hindi na kayang i-describe sa kanyang mere words. Kaya ginagamit niya ang mga bagay na napakaganda sa lupa to describe it. But not literally gold ang langit. Ang langit is where the people of God lives forever. Mayroong grabing kagalakan. Grabe na naman. Grabe talaga yun, mga kapatid. Grabing kagalakan. At ano yung sino maninirahan doon? Is it our soul? Dito po, narinig kasi natin soul. Pero sabi sa Romans 8, na pagdating ni Kristo, because of His resurrection, sa resurrection ng bagong kanyang body, lahat po ng mga naghihintay, Philippians 3:20-21, our citizenship is in heaven, and in a twinkling of an eye, we will be changed. Our body will be redeemed also. So therefore, yung body ito, hindi kumukupas. Hindi mawawala, hindi magbabago na siyang maninirahan dito. At iniingatan ito ng Diyos doon. Kaya mayroon kang assurance dito sa lupa. At yan ay dakilang kagalakan para sa atin. Hindi yan taglay ng sanlibutan. Ang sanlibutan, kagalakan nila kumukupas. Kaligayahan nila nawawala, nauubos. Pero sa Kristiyano, matugta man siya sa tanang mga pagsulay na kinabuhi, hindi yun mapapas, hindi mahanaw ang iyang kinabuhing Kristuhanon o anak sa Diyos ngadto sa iyang ginarihan. Tayo mo na yung ingin sa Bisaya, no? Kasabot tayo mo? Nagnganga at mga Tagalog dire. Mga in town, kalutoy. Unawain ko lang ito. Dati ang panahon, pagbalik ni Kristo, in a twinkling of an eye, your body will be changed. Resurrected body, glorious body, like the body of Christ, right now and forever. Yun yung mana hindi masisira. Pagpaganda ko na ngayon, gamitin mo lang kung nareses mga mamahalin. Kahit anong ganda niya, magugulot yan, mababago yan. Pero the beauty inside, na tinubos ng Diyos by His great mercy. Yun ang ating pag-asa.
pagdating ni Kristo. Kaya kagalakan natin, sobra-sobra. Doon natin gamitin yung sobra-sobra. Yung salvation, hindi may hindi. Then secondly, yun yung unang mukha ng Kristiyano. May kagalakan. Pero, hindi natin maalis, may morphing. Hindi ito tulad ni Janos na magkaiba yung mukha. Pero ang mukha na talaga Kristiyano halo. No? Joy and sufferings. Yan ang sinabi sa Philippians 1:29. Hindi lang tayo binigyan ng pananampalataya, kundi suffering. So, buhay Kristiyano ay pagtitiis din. Basahin natin ang ating text, verse 6 to 7. Sa ganito, ano sa ganito? Context. Sino sinulatan ni Pedro? Mga persecuted Christians at that time. Mga sinusunog, mga binabalatan, mga ginagawang sulo sa daanan ni Nero. Nagliliyab. Grabe ang discrimination at that time. Pero ang sabi nito, sa ganito, kayo ay nadadala. Why? Because they have their assurance. Mayroon silang joy. Kaya nga mga Kristiyano at this time, kahit na sinusunog ka ng problema, umaawit pa sapagkat napapabilis yung kanilang pagpunta doon sa pangako ng Panginoon. Kaya sabi, sa ganito kayo'y nagagalap, bagaman ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Verse 7, upang may dahilan pala. Ang kadalisayan ng iyong panampalataya, meaning, once you are saved, dalisay na yung faith mo. Pero alang-alang sa dalisay na faith mo, sabi dyan, mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kalulatian, karangalan sa pagbabalik ni Kristo. Ito pala yung buhay Kristiyano. Sa paghihirap, ano po mauwi dyan? Sa ating sufferings, sa trials, ang sabi dyan, sa verse 7, mauwi sa kapurihan, kalulatian, karangalan. When Christ came, come. Pagdating ni Kristo. Yun ang ating glorious hope. Wala nang sufferings, wala nang pagluha, wala nang karamdaman, hindi na maghihirap yung ating katawan. It will be changed into a glorious body. Sufferings. Pagtitis. Kaya nga, makikita natin ang mga katotohanan tungkol sa mga pagsubok sa buhay natin sa ating binata. Unang-una, tanda natin, mga kapatid. Ang sabi dyan sa verse 6, sa ganito, kayo'y niladala, bagamat ngayon, sa sandaling panahon. Hindi pala forever yung ating sufferings. It's not forever. It's only for meantime. Temporary. So kung temporary lang, alam nyo, handa nyo magtiis. Kung alam nyo temporary lang, handa kayo magtiis. Right? Halimbawa, ipila kayo ng bigas. Alam mo may bigas, kahit anong haba ng pila, handa kayo magtiis dahil mayroon kang hinahantay. Kaya, meantime lang ito. For the meantime lang yung iyong pagdulusat pag-ibig. Alam natin darating si Kristo, so our sufferings is not forever. That's a good news. Hindi tayo magdurusa magpakailanman. Maliban lang kung wala kang Kristo, magpakailanman ka talaga. Yung pagdurusa mo rito, hindi siya lang ito. Ito yung down payment lang na pagdurusa. Maraming nagsasabi, grabe yung buhay ko, nasa impyerno na tayo. Ano pa lang yan? Panimula pa lang. Mabuti pang mamatay para matapos ang lahat. Hindi, pag namatay ka, mag-isip mo lang yung pinakadahilan suffering sa impyerno. But Christian, panandalian po ang pagdurusan ko. Sa mga lahat tayong nagkakasala. Sino sa inyo rito hindi na nagkakasala? Pakitas ang kamay. Huwag na. Dahil sasabihin ko, sinungaling ka. Yung pong joy, yung po yung satisfaction ng sin, hindi rin forever. Magtatapos yan. Nanghulog tayo, yes! Inaamin ko yan.
Walang sino mang Kristiyanong perfect dito, kaya nga, strive to live a holy, righteous life. Ang sabi ng God, be holy for I am holy. Be holy means a command na kayo magpatuloy na mamuhay tungo sa kabanalan bagamat walang darating na perfection sa buhay nito, kundi sa pagdating ng Panginoon. Pero, yung ating pamuhay kabanalan, temporaryo lang yung paghihirap na yun. Hebrews 11:25. Dito ang sabi, na pinili pa si Moses Pinutulito ang mapasakapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Now, si Moses at that time sa Egypto, prinsipi siya, nasa kanyang kapangyarihan. Pwede siya maging savior ng bayan ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Pero nakita niya na pagtanto niya, temporary lang yun. Mas iniwan niya yun kaysa sa manatili at sumama doon sa kapihan ng mga tao ng Diyos. Dahil naunawaan ni Moises na ang pleasure of sin is temporary. Temporary lang yun. Kanya nga, yung pagdurusa natin, hindi forever. Tanda natin, maring hirap na kayo. Kapit lang. Kapit lang. Maring gusto niyo give up? No. Kumapit lang. Maghintay na sandali. Dahil ang pagdating ng Panginoon, dalawa. Una, baka kuling ka na. Yun ang unang pagdating ng Panginoon sa buhay mo. Kukuling ka na. Ikalawa, sa pagbabalik mismo ni Kristo. Kaya maghintay lang. Maghintay lang. Then, ikalawa, hindi lamang panandali ang panahon ang pagdikis natin. Tiyak ito, mga kapatid, hindi ka makatakas. Kung Kristiyano ka, magdurusa ka talaga. But if you're not Christian, magdurusa ka sa iyong kasamaan, sa iyong natural na pagkatao. But Christian, tingnan ang sabi. Balikan natin ang verse 6 again. Kausap ito ni Pedro ay mga Christian, mga true Christian. Sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan, ang ganyong salita, kailangan talaga. Pag sinabing kailangan, ayaw mat gusto dahil Kristiyano ko, kailangan dumaan ka rito. Hindi ito biro. Hindi ito pansamantala. Hindi ito aksidente. Ito ay plano ng Diyos ng bawat mananampalataya kailangang magdanas ng mga pagsubok sa buhay. Kailangan. Ibig sabihin, sa buhay ng Kristiyano, may oras din tayo ng pagduha. May oras tayo ng kalungkutan. May panahon tayo ng pag-iyak. Pero tanda natin, lamang po ang galak ng Kristiyano. Kaya huwag ka mag-dwell doon sa paghihirap mo, kundi mag-dwell ka kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Sino ka nung araw? Paano ka naligtas? Is it by your good works? Is it your religion? No. It is by grace of God. Grace ng Panginoon. Lamang po kagalakan ng isang Kristiyano. Ayaw kayo maniwala sa sabi, ayoko na! Babalik na ako sa dati. Ano ka? Gusto mo bang maranasin ulit yung pansamantalang kaligayahan ng mundo? Ecstasy? Kailan lang, di ba? Sa Piñas? Mayroong namatay dahil sa ecstasy. Minsan lang maranasan yung panandalian arin. Pag nakainom ka, sayaw na sayaw, dundag-dundag, sayaw mo talaga. Yun ang sobrang kasiyahan mo. Pero pagkatapos ng patay. The wages of sin is death. Pero na Kristiyano, huwag kayo matakot sa mga pagsubok. Kasama natin ang Panginoon. Alam ng Panginoon ko anong ginadalas natin. Kung tayo namang nagmamali o nagdasasaktan dahil iniiwan tayo ng ating mga sa buhay, hindi tayo nunawa. Alam niyo ba? Ang sabi nga sa Hebrews chapter 4, mayroon tayong pinakapunong pari na handa at sapat na dumaman ng ating paghihirap. Bakit? Una siyang naghihirap sa atin. Unawan niya ang ating sufferings. Unawan niya ang ating paghihirap. Kung nasasaktan ka, unang nasaktan si Kristo. Kung ipinagtabuyan ka, unang pinagtabuyan si Kristo. Kung ikay sinampal dahil sa iyong panampalataya, unang sinampal si Kristo.
Alam niya, pagdurusa ka talaga. Kaya huwag yung takasan. Huwag yung matakot. Mayroon tayong Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Then, ang sabi dyan, ang pagdurusa natin ay iba't ibang pagsubok. Sa original na pagkakasulat dyan is colorful. Like ng diamond. Ang diamond, maraming facets. Di ba? Iba-ibang kulay. That's how diamonds becomes beautiful because of their colorful facets. Nagiging maganda po at nagiging matibay ang isang Kristiyano dahil sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pagsubok sa isip, pagsubok sa damdamin, pagsubok sa nakikita, pagsubok sa narinig, pagsubok na nasa lahat ng klase gagamitin ng Diyos. At sabi nga Romans 8:25, because in all things God works together for good to those who love Him. Hindi sila makaibig ko, hindi sila unang inibig ng Diyos. Who are called by His purpose. Sabi Diyos. So, ang uri ng pagsubok natin, iba-iba. Pero may pagsubok pabalik-balik na. Nasa niyo may pagsubok pabalik-balik kasi hindi ka pa pumasa eh. Pero once bumalik ka, nakapasa ka sa pagsubok na yan, napagtagumpay na you have repented all that, yung lahat ng dahilan doon. Alam niyo, darating na iba. Ngayon, kung mali ang iyong pananaw, hindi mo yung tinatanong anong purpose mo doon. Kasi sabi mo, anong klaseng buhay ito? Bagsak ka. Ito ang buhay Kristiyano. Mabuti pa noon. Pero kung Kristiyano ka, ito ang buhay ng Kristiyano. Salamat Panginoon sa mga pagtupo. Huwag naman kayo maging mga dogmatic na nung araw, naghahanap ng pagsubok yung mga kapatid. Nung tayo ay Pentecostal pa, na? Alam niyo mga kapatid, 1997, yun din turo ko nung araw. Hanapin yung pagsubok. Naghanap, sino yan? Pagsubok. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang pagsubok ng Diyos, plano ng Diyos. By time. Exact time, exact place. Hindi ka niya susubukin na higit sa iyong mga kayanan. At kung sakaling hindi mo makayanan, siyang gumagawa ng paraan kung ito ay makaiwas sa kasalanan ng pagsubok niya. 1 Corinthians 10. Okay. So, hindi lang yun. Verse 7. Ang sabi dyan, verse 7, bakit daw sinusubok? Tulad ng ginto. Dalisay na yung ginto, maganda na. Pero sinusubok mo sa apoy para lumabas pa yung kanyang tingkad ng ginto. Yun ang faith natin. Anong dahilan? 7. Upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga pa sa ginto, sabi dyan, mauuwi sa kapulihan, kalulatian at karangalan magpakilanman. So, ano po nakita natin dito? Ha? Sino sinusubok? Tayo ba? Tao? Hindi. Ang totoo, hindi tayo dapat maapektuhan, hindi tayo dapat panghinaan at mawala ng pag-asa kapag tayo dumanas pagsubok sapagkat ang sinusubok sa atin ay ang ating faith. Tulad kay Abraham. Si Abraham is a man of faith. At ang iba pa sabi, father of faith. Pero alam ba niya yun? Hindi niya alam. Na gano'n na siya katindi sa pananampalataya. Para malaman niya, ginawan siya ng Panginoon ng huling pagsubok. Ano yung huling pagsubok? Abraham, kunin mo yung anak, ang kaisa siya mong anak, pinakamamahal mong anak, dalhin mo sa bundok Moriah at ihandog mo sa akin. Grabe, sa lahat ng pagsubok, yun ang pinakamatindi. Hindi yung kay Job eh. Kay Job sa kanyang katawan eh. Pero kay Abraham, sa kanyang kamay, papatayin niya ang kanyang anak dahil yun ang picture ng sacrifice. Matinding pagsubok doon. Pero hindi alam niya Abraham kung gaano matindi yung kanyang pagsubok, ang kanya lang, alam, sumunod sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan, Abraham. Ngayon, nakita na ikaw ay totoong mananampalataya. So, ganun din sa atin, mga kapatid. Anong sinusubok sa atin? Faith. Yung ating dalisay na faith. Pure faith. Bakit pure? Wala po itong pag-alilangan. Kapag ka nag-alilangan, alam natin hindi pure. Sapagkat ang gift ng Panginoon sa new birth, conversion, is a pure
faith, faith that saves. Kaya tawagin, saving faith. And the repentance na binigay ng Panginoon sa atin doon sa kapanganakang muli is not just repentance tulad ng ginagawa rito, naluluhod sa tuhod. No, but repentance to life. Acts 11%. Repentance unto life. Patuloy na nagsisisi ng kanyang kasalanan araw-araw hanggang sa dumating ang Panginoon. So, trials of faith. Hindi ito tulad ng normal na trials sa buhay. Hindi ito normal. Minsan nakakaranas tayo normal na trials dahil sa ating kasalanan. Okay? Sa ating kasalanan. Sabi sa Numbers 32 verse 25, be sure your sin will find you out. Kung ikaw'y Christian, dahil ikaw ay inibig at di pwedeng talikuran ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo, yung iyong consequence ng kasalanan ay it turn out to become a trial sa atin. Pero sa mga hindi mananampalataya, parusa iyon sa kanilang gawang kasalanan. Pero sa mga miyembro, trials of faith. Kaya nga, ang trials of faith, hindi maring hindi dumating sa mga tao ng Diyos. Then, ano pa? Takdang panahon o pagsubok. Verse 6, ang sabi dyan, sa ating text, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Now, sa Tagalog ko, hindi po magandang pagkakasaling ay kailangan. Pero, naroon din sa punto. Sa English, if necessary. Okay ba nakalagay sa English ninyo? If necessary. Ibig sabihin, ang Diyos hindi magbibigay ng pagsubok kung hindi kailangan. Ang pagsubok na ating natin, it is ordained by God. Hindi ito nangyari lang. Hindi ito parusa ng kasalanan. Ito ay nangyari dahil itinakda niya. If need be, ang sabi sa ibang salin. Ang pagsubok po ay may pagtakda. Ito'y nasa schedule ng mga believers para sila'y tumibay at lumago. Kaya itong ma-realize natin dapat, bakit lagi tayo nagdurusa sa mga trials, bakit may problema tayo? Hindi pa tayo matibay. At hindi pa tayo malago. Gumagawa pa tayo ng plano o mga action, decision na wala po sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Hindi tayo naging maingat. Kadalasan, nagkikipag-compromise tayo. Dumating po ang trials. Dahil ang sabi sa Hebrews 12:5, ang minamahal ng Diyos na anak, kanyang dinidisiplina. Minamahal tayo. Kung hindi ka minamahal, hindi ka makakaminig ng review, hindi ka makakaminig ng saway, hindi ka makakaminig ng pagtutuwid ng iyong kasalanan, hindi ka itutuwid sa daan. Sa review natin, sa disiplina, nilalagay tayo ng tamang landas dahil mahal ka ng Diyos. At ang pagsubok natin, ano halaga? Tulad ng ginto. Malaga ang ginto. Right? Alam niyo ang totoong ginto? Nakakita mo kayo totoong ginto, mga kapatid? Baka yung sinasabi niyo 24 carats, 18 carats. Pero alam kong ginto, nakita ko sa Saudi. Ang totoong ginto, nakalagay siya parang laruan ng mga battery ng coin. Di ba namin yung laruan na pinabalot ng palaran ng ginto? Tapos, candy lang pala naman nun. Pero ang tunay na ginto, napakalambot. Napakalambot. Walang tibay. The pictures, humble talaga ang totoong thing. Masyado siyang malambot, mapagbigay, mapagmahal. Mapagpaambot. Gano'n kahigpit yung pagsubok natin? Various scholars, gano'n kahigpit? Apoy. Gano'n kahigpit. Ikaw ay idadaran sa apoy. Kung ang ginto, nilalagay sa apoy, kapag ang isang gintong nasira, gusto ko tunawin yun nangyari, ano gagawin?
lalagay doon sa purno. Paako yan. At ito'y matutunaw. At nakikita natin lumalabas pa rin mga dumi. May mga dumi pa rin. At kinukuha yung pure gold. Ganun din ang ating faith. Ikinumpara sa ginto. Kailangan idalan sa apoy ng pagsubok upang maalis yung mga marumi. Inaalis yan. Nang sa ganon, ito'y nagiging malambot na totoong pananampalataya. Anong kaniningan ng pagsubok? Sabi sa ating text, bakit glorious ang ating pagsubok? Hindi ito sayang. Hindi ito basta dumarating. Nasabi ka, mauwi sa kapurihan, kalawalatian, karangalan sa pagpapakita ni Yesu Cristo. Lahat yan nakasulat sa aklat ng buhay. Paano tayo nagtagumpay sa mga pagsubok? Hindi ito para sa ating kapurihan, hindi ito sa ating kalawalatian, at hindi sa ating sariling karangalan. Kundi pagdating ni Kristo. Sana mga kapatid, maunawaan natin na ang Kristiyano may dalawang magkahalong mukha. Mayroong morphing. Hindi lang Janus na dalawang kaiba. Halo yan. Halo. Hindi yung anak ninyo. Pagkahalo mukha ng tatay. Yun. Yun ang ibig sabihin. Pag buhay Kristiyano, may dalawang mukha. So, sa katapusan, anong nakikita natin sa buhay ng Kristiyano? Ang buhay Kristiyano ay hindi po nakaupo o nakahiga sa malarosas na higaan. Ang buhay Kristiyano, sa katotohanan, nakahiga sa mga tinik na rosas. Sa mga tinik na rosas. Huwag tayo umasa na masarap ang buhay. Hindi ako naniwala sa kanta natin, ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay, masayang tunay. Lamit mo yung mga choir natin ng araw, hindi lang sumisigaw. Pero habang sumisigaw, umawit, umiiyak. Bakit? May problema totoo eh. May problema talagang totoo. Namumuhay tayo sa emotion. Time. Pero salamat sa Panginoon. The truth set us free. The truth set us free. So, ang totoong Kristiyano, nagsisikap para maging perfecto. Ang ating pagiging perfecto, pagbabalik ni Kristo. Pero ang buhay Kristiyano, patungo sa perfecto. Hanapin ang salita ng Diyos, hanapin ang katotohanan ng Diyos, hanapin kung ano yung tinuturo ng Diyos. Hanapin natin na makalaya ang kalooban natin sa Diyos. Yan po ang ating at kung ikaw wala pang tamang relasyon kay Kristo, hanapin mo muna ang tamang relasyon kay Kristo. Hindi sa turo ng tao, hindi sa invitation, kundi kahit nakaupo ka lang, kahit nakikinig ka lang, kaya kang iligtas ng Diyos. Give in. Maging obedient sa Panginoon. Tayo na lang. Panginoon, tunay, Lord, na ang buhay Kristiyano na dapat ipagtaka. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay isang buhay na kung saan may dalawa pong katangian. May kagalakan, may kalungkutan, sapagkat may panampalataya at mayroong pagdurusa. Ngunit, dito kami tinakda, inilagay sa buhay na ito upang kami ay patuloy na lumago, magsikap, at magdalisay ang aming panampalataya sapagkat ito ang iyong kalooban sa bawat isa. Kaya Lord, nawa, may suko namin ang aming buhay sa inyo. Malaman namin ang katotohanan ng salita ninyo upang ang salita ninyo ang siya magturo ng katotohanan
at ang aming pong pagkalaya mula sa kamalian at kasalanan ay hango po sa katotohanan na sa iyong mga salita. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.